Naghain na ng not guilty plea sa Sandigan Bayan si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa kasong graft kaugnay ng unsyaming CDE-NBN deal. Dumalo rin sa arraignment si Joey De Venecia na nakipagpatutsadahan pa kay Abalos. Saksi si Maris Umali. Not guilty. Yan ang inihaing plea ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa kanyang graft case kaugnay sa naunsyaming $329 million ZTE National Broadband Network deal. I have a very confident attitude on this. Alam ko that ultimately I will be cleared. As a lawyer, I know the weight of the evidence against me. Di nga raw natuloy ang nakatakdasan ng arraignment niya noong July 20 dahil nagmosyon ng mga prosecutor na ipaurong ito para maamyendahan ng information. Patunay-an nila na kulang daw ang ebidensya ng mga prosecutor laban kay Abalos. This case arose because of a disgruntled and discredited complainant in the person of Joey De Venecia. Isa si Abalos sa mga tinurong nag-broker umano sa kontrobersyal na broadband deal. He said that SEC may 200 ka dito. Hindi ko naintindihan yung 200 na sinasabi eh. So how can I comment on something na mismo ito nag-narrate, he cannot say whether it was 200 pesos, 200 million, or 200,000. I'm not used to being offered bribe. Yeah. Second is, medyo malaki. Dumalo rin sa arraignment ang mga whistleblower na sina Joey De Venecia at June Lozada kasamang ilang madring sumusuporta sa kanila. Biro tuloy ni Abalos. Siguro namimiss niya ako. Hindi ko naman siya namimiss. Inaasahan naman daw ni De Venecia at Lozada na not guilty ang magiging plea ni Abalos. You know, I'm very super mega happy kasi this is the best birthday gift for me today na inarraign na si Chairman Abalos. And hopefully the prosecution ay maging masigasig, no, para makulong si Chairman Abalos sa kanyang paggawa ng katiwalian. They're confident that they can hide the truth, and then I guess I cannot take it away from them. Sa September 6, itinakda ng Korte ang pre-trial conference para sa kaso ni Abalos. Ipinag-utos naman ng Korte sa dalawang kampo na isumitin nila ang kanilang mga pre-trial briefing 10 araw bago mag-September 6. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Samantala, dumulog sa Kamara ang mga miyembro ng Philippine Airlines Employees Association para ipanawagan ang pag-amyenda sa contractualization law. Nangangamba kasi sila sa plano ng PAL na ilipat ang may 3,000 empleyado sa ibang kumpanya. May mas mababa naman ang sweldo. Saksi si Steve Dailizan. Maiksi na rin daw ang PC ng Philippine Airlines Employees Association o PALEA kaya't nagbanta na rin sila ng welga sa pamunuan ng flag carrier. Paano ba naman kasi kulang 3,000 sa kanila, kabilang ang manasa catering service, cargo handling at call center ang ililipat sa ibang kumpanya na may mas mababang sweldo bilang bahagi umano ng cost-cutting measures at outsourcing ng PAL. Kaya kanina dumulog na sila sa Kamara para raw ipanawagan ang pag-amyenda sa contractualization law. Anyone who will lose his job, anyone who will lose his livelihood, will do as much as he can, only to protect his family. How far would you go? Yes, we will. We will go and strike if in case they will implement that. Anytime. Yang problema na yan ng contractualization, is pag-spin-off, outsourcing, hindi po malinaw doon sa nilalaman ng labor code at labor laws natin kung papaano po may kailangan pang punuan sa pamamagitan ng legislation. Ang Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP naman, tuloy-tuloy rin ang ginagawang konsultasyon sa kanilang mga miyembro para sa notice of strike. Pinag-aaralan na rin nila kung gaano itatagal ng kanilang planong welga. Conforme yan sa magiging desisyon namin kung 2, 3 araw, 5 o 10, babalik kami sa trabaho. Pagkatapos, pag hindi pa rin nakikinig, i-schedule ulit namin yan sa susunod na mga araw. Mula na magsimula ang krisis sa flag carrier, nasa 80% pa naman daw ang load factor nito o yung dami ng mga pasaherong sumasakay. Pero ngayong may banta ng welga mga flight attendants, hindi matago ng ilang pasahero yung kanilang pangamba, lalo na yung mga nakapagpabook ng mas maaga. Kumpiyansa naman ng PAL management na hindi hahayaan ng DOLE na matuloy ang strike sa flag carrier. We call on all parties concerned to use the negotiating table as an avenue for the redress of their grievances. Pero sakali lumala ang sitwasyon, nariyan naman daw ang sister company nilang Air Philippines at meron din silang interline agreement sa 136 international airline companies sa buong mundo para saluhin ang mga maapektuhang biyahe.
Pero kung todo pakiusap man ng PAL sa mga nagbabantang magwelga, naubos na raw ang pasensya nila sa 26 na nagkasabalutang piloto matapos nilang isnabi ng ultimatum. Kaya reklamong administratibo at sibil ang ngayon pinagugulong na laban sa kanila. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, exclusive. Barumi Estero sa Benjola, inspeksyon mismo ni Pinoy. At Manny Pacquiao, hindi si Jinky ang asawa, ayon sa nagkamaling impormasyon ng website ng Kamara. Balitang atin nag-iisang liga ng katotohanan sa sama-sama nating pagiging saksi.